lives in me, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, we see your light, we choose to see your light, so we sing all for His glory. Oh, all of this for your glory, Jesus, you get it all. Oh, all of this for your glory, we say yeah. All of this for your glory, yeah. All of this for your glory. Come on, church, we sing, arise my soul. Arise my soul. Remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Hey! We've come to worship the Lord. Come on, we say, no, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. Come on, you sing it out. The grave I fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, I was wide open to your greatness, Lord. We worship you, Lord. Come on, wherever you are, we say, oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory, Jesus. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Come on, no matter the situation, you sing today that it's oh, all of this for your glory, Jesus. Would you get the praise? Oh, all of this for your glory. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, we see your light, we choose to see your light, so we sing all for His glory. Oh, all of this for your glory, Jesus, you get it all. All of this for your glory, we say yeah. All of this for your glory, yeah. All of this for your glory. Come on, church, we sing, arise my soul. Arise my soul. Remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was
but I woke up to see the light. Hey! We've come to worship the Lord. Come on, we say, no, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. Come on, you sing it out. The grave I feel has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who lives. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, I was wide open to your greatness, Lord. We worship you, Lord. Come on, wherever you are, we say, all of this for your glory. All of this for your glory, Jesus. All of this for your glory. All of this for your glory. Come on, no matter the situation, you sing today that it's all of this for your glory, Jesus. Would you get the praise? All of this for your glory. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, we see your light, we choose to see your light, so we sing all for His glory. All of this for your glory, Jesus, you get it all. All of this for your glory, we say all of this for your glory, yeah. All of this for your glory. Come on, church, we sing Arise My Soul. Arise my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Hey! We've come to worship the Lord. Come on, we say, no, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. Come on, you sing it out. The grave I feel has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory.
situation you sing today that it's all of this for your glory. Jesus, would you get the praise? All of this for your glory. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, we see your light, we just can see your light. So we sing all for His glory. All of this for your glory. Jesus, you get it all. All of this for your glory. We say yeah. All of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Come on, church, we sing Arise My Soul. Arise my soul. Remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Hey! We've come to worship the Lord. Come on, we say. No, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. Come on, you sing it out. The grave I fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Jesus, oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Come on, no matter the situation you sing today. All of this for your glory. Jesus, would you get the praise? All of this for your glory. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Ito po ang Agape Assembly of God na naghahatid sa inyong puso't tahanan ng isang sambahay. Ito po ay pwede natin gawin sa bahay at ang ating pananambahan. Sa sambahay, dito natin mararanasan ang sinabi ni Jesus, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kahit saan, kahit kailan, basta ang puso mo ay nakatune in sa Diyos, pwede kang sumamba.
stay tuned po tayo, sasali po tayo sa mga awiting spiritual at makinig sa salita ng Diyos sa pagitan o sa magitan po ng ating pastor na si Pastor Jimmy Suba. Ay tagumpilin po natin ang ating gawain sa magitan po ng ating pananalangin. O aming amang Diyos, pwede kang sambahin kahit saan. We don't need to go to Jerusalem or places that we can gather, but rather we can thank you, we can praise you, and give you worship right now. You are the God that always hears and cares to all our prayers. Forgive us kasi kilala mo kami. Nakikita mo ang bawat puso, anuman ang pagkakamali, anuman po ang aming kasalanan, hinihingi po namin ng kapatawaran. Linisin kami at pabanalin sa bawat humaharap, ang bawat humaharap sa iyo. Maraming salamat po, mayroong Biblia na aming gabay kahit kami nag-iisa na nararamdaman namin ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig. Tulungan mo po kami hanggang kami ay naririto. At salamat sa pangako mo na isang araw, bababa ka at kukunin mo kami. We look forward, Lord, even for the rapture that will occur very soon. Lord, we love you and we want to be with you. And while waiting, give us strength and patience till we see Jesus face to face. To you all the glory, both now and forever. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ating pong purihin ang ating Panginoon sa isang napakagandang umagang binigay niya sa bawat isa sa atin. Marapat lamang po na siya'y ating papurihan sa umagang ito. Glory! You are here as we lift you up. You are riding on our praises. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over As we praise, Lord, I can feel the change. as we praise. Well, I can feel the change as the presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are And this is prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other.
Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. We'll continue to praise your name this morning, O God. Glorify your name, O Lord. Hallelujah. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And our judge and our giver. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name. I believe in God our Father, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. We sing, I believe, and I believe in you. And I believe you rose. I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name, for I believe, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. I believe in life eternal. I believe in the Virgin's birth. I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit.
Thank you, Father God. Hallelujah. Amen and amen. Glory. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa at maraming salamat po dun sa mga awitin na narinig na natin sa umaga nito na tututek pa na nakapabigay sa atin ng kalakasan kahit sa mga awitin para mag-amen. At ayun ako sa mga announcements natin this morning. So yun pong aking Saturday school. This is po yung mga bata ko sa Zoom every 10 a.m. po yan. So yung pong mga teachers natin sa Sunday school, pag-check din po yung group chat natin para alam po natin yung roster natin kung kailan po tayo naka-assign na magturo. Again po, that's 10 a.m. every Saturday at yung ating pong prayer and fasting every Wednesday, 6 a.m. till 7 p.m. And then yung pong pagkagabi nun, meron po tayong Bible study 7 p.m. po. So nananawagan po ako, especially po yung mga leaders, if possible po, every Wednesday, 7 p.m. po, wag po natin kakalitan. Kasi yun lamang po yung time na nagkikita-kita po tayo. Like, hindi man po siya personal, but at least yung nakakapag-usap-usap po tayo. So, nananawagan po ako sa mga leaders, especially. Pwede po mag-join yung mga members. Lahat po tayo ay welcome, but especially leaders po. 7 p.m. every Wednesday po yan. And then po ang ating mga men's, meron po silang 7 p.m. every Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Ayan po sa mga men's naman po. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, that's 7 p.m. onwards. Sa Zoom din po yan lahat po ng men's na available during those times or during those days po. At yung oras na yon, welcome po kayong mag-join. So 7 p.m. onwards din po yan. Hallelujah. At sa umagang ito po, yun po yung ating announcement for this day. So tayo po ngayon ay maghanda na para sa salita ng Panginoon. Maghanap na po tayo ng convenient na place para sa atin para makapag-focus po tayo sa mga salita ng Panginoon na ihahayag ng ating pastor sa umagang ito. At tinatapos na po ang ating pastor para sa salita po ng ating Panginoon. Salamat po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos na buhay. Siya po ay patuloy na nag-iingat sa atin. Pagkat patuloy po natin nararanasan ang ganitong set up ng ating pamahalaan. At nakita po natin ang Diyos ay hindi po natutunan. Mabuti po ang Diyos at patuloy po niya tayong minamahal. Patuloy niyo po tayong iniingatan. At salamat po sa buhay na ibinigay niyo po sa atin sa bagay ito na puno-puno ng kalakasan, puno-puno ng pag-asa. Patuloy po natin ipanalangin sa Panginoon na maging maayos na po yung ating kalagayan upang tayo po ay makapamuhay ng normal. At tayo po ay muling magkakatipon-tipon sa loob ng sambahan. Doon po tayo magkakaroon po ng kasiyahan, magkaroon ng bahan, magkaroon po ng fellowship, bawat miyembro po ng iglesia. Kaya patuloy po natin pasalamatan ng Diyos. Kumusta na po tayo? Kumusta na po kayo? Alam ko po, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, hindi po tayo iniwan ng Panginoon sa kabila po ng ating mga nararanasan. So sa umaga ito, atin na pong pakinggan ang mensahe ng Diyos sa bawat sa atin. Ituon po natin yung ating kaisipan, yung ating puso, buksan po natin ang ating puso, ang ating isip. At ayahan po natin na ang salita ng Diyos ang siyang pumasok sa ating puso. Kung tayo po ay naging abala sa mahabang panahon, kung tayo po ay naging abala sa mga nagdaang araw, ito po yung tamang panahon, ito po yung tamang oras upang magkaroon po tayo ng ugnayan, upang magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon.
alam ko kahit po tayo ay naka-lockdown, kahit po tayo ay naka-MBCQ or GCQ sa darating po Lunes, po, mag-iba na naman po yung sistema na ipapatupad ng gobyerno. Pero naman po, kahit hindi po tayo nakakalabas ng bahay, nakikita po natin sa buhay po natin, nagiging busy pa rin tayo. Bagamat limitado ang ating paglabas, limitado ang ating paglakad, pero at the end of the day, wala pa rin tayong nakikita kung minsan sa buhay natin na nagawa. Pero napakarami nating hinarap, napakarami nating naging busy tayo sa maraming oras, pero kung susuruhin po natin, susurin natin, kung titingnan po natin, ano ba yung naging buhay natin sa pag-aabot sa Panginoon. Ang Diyos ba ay nabigyan ng kagalakan? Ang Diyos ba ay nasiyahan? Ang Diyos ba ay natuwa sa atin? Kaya sa mga oras nito, bigyan po natin ng pagkakataon. Bigyan po natin ng tamang oras. Kung mayroon kayong mga niluluto, siguro po mas maganda kung patayin nyo muna yung stove. Kung mayroon kayong ginagawa, hindi po yung naglalaba. So, at this time, i-off na muna po ang ating mga washing machine. Let us focus. Let us enjoy the presence of the Lord habang tayo po ay nag-uusap sa pagitan po ng social media. Naalala ko po, no, na iisip ko po yung sistema na gustong ipahirap po ng ating education or education department, yung DepEd, no po. Sa palagay ko po, yung magkakaroon ng sa akin lang po ito, no? Hindi ko po sinasaklaw yung kaisipan po ng DepEd, pero sa tingin ko po, gaya po ng aking anak, parang napakahirap tulungan na yung cellphone o yung gadget. Baka iba po yung kanyang focus. So malaki po yung temptation, malaki po yung possibility na hindi po sila makapag-focus. So same thing sa buhay po natin, no? Sa ganitong pagkakataon, hindi man po tayo personal na nakikita. Hawak niyo po ang inyong mga cellphones. Baka po yung cellphone ay nandiyan na lang at yung nanonood ay nasa labas. Yun po yung sinasabi po natin. So, bigyan po natin yung oras. Tapusin po natin yung mensahe, tapusin po natin yung gawain, para siyan po ang Panginoon sa atin. Ilagay po natin sa puso natin. Magkaroon po tayo ng tunay at totoong pagsamba sa Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa umaga ito. At kung mayroon po kayong mga Biblia, nais ko pong makipagbukas kayo. Ito po sa Lucas. At babasahin ko po sa Tagalog. Diretso na po sa Tagalog para lubos po natin maunawaan. Dito po sa Lucas chapter 13 verses 6 to 9. Luke chapter 13 verses 6 to 9. So kung hawak na po ninyo ang inyong mga Biblia, pakisamahan niyo po ako habang binabasa ko po. Tingnan niyo po ang mga talata. Alam ko, habang kayo po ay sumusunod, ang Diyos ay nangungusap sa inyo. So ganito po ang sinasabi ng talata. Verse 6. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasakit lang iyan. Ngunit sumagot ang nag-alaga
po muna nating putulin ngayon. Hukayan ko po ang palibot at lagyan ng tama. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Pagpalain na po o pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita sa mga puso natin. Oh. Siyempre, ini-expect mo na magkaroon po ng bunga sa tamang panahon. Ang nagtanim nito ay umaasa sa kanyang mga tanim ay magbubunga. Ngunit kung titingnan po natin doon sa ating binasa, sa tagal at haba ng panahon, wala siyang naibunga. Kung tayo po, kung kayo ang mismo ang nagtatanim, marahil palitan ninyo. Marahil araruin ninyo muli yung lupa at tatamnan ng panibagong binhi na iniisip natin na mas madaling makapamunga. Ito po personal na experience ko, experience ng mga magsasaka, dahil po kami ay lumaki sa aming pamilya na ang pamilya po namin ay mga farmer, nakita po yung mga ganitong experience po. Kapag yung mga magsasaka po ay nagtanim, halimbawa last year nagtanim ng isang variety ng palay, at hindi po sila umani ng maayos, sa susunod na taon hindi na po yan itatanim ulit. Maghahanap po ng iba variety, maghahanap po ng ibang klaseng binhi na iniisip nila na sila po ay makikinabang, magbubunga ng marami. Kung magpapalit po sila ng binhi, ng seed na itatanim. So yun po practical at saka yun po yung normal na nangyayari sa isang magsasaka. So simple lang po. Simple lang po. Kung tayo ay nagtanim at walang bunga, ano pong gagawin? Tatanggalin. Palitan ng mga pananim na mayroon pong bunga. So ang ating Panginoon Kristo ay gumamit po ng talinhaga. Alam ko po, very familiar kayo dyan. Nabasa na po ninyo yan ng 3 beses or more than 3 times, so many times, ang patungkol po sa talinhagang ito. Ito pong the barren fig tree. Ito pong hindi nagbubungang puno ng igos. At ginamit po ng Panginoon ito upang maunawaan natin yung konsepto ng ating paglapit sa Kanya, at yung konsepto ng pagkakaroon ng bunga. Siyempre yan po ay lahat sa tulong ng ating Panginoon Kristo. Ang turo ng Panginoong Hesus patungkol po dito sa talinhagang ito po ay nakakabahala. Subalit ito ay nagdadala ng kapayapaan. Kung titingnan natin, nakakabahala, pero
mayroong kapayapaan. Along the way, makikita po natin bakit nakakabahala at kung bakit ito po ay nagdadala ng kapayapaan. Opo? So ito po yung parabolang binabanggit po natin. Opo? Ang kanyang turo, opo, ito po ang kanyang turo, ito po ay isang puno ng igos, opo, na ating binasa. Opo? Na ating binasa. So sa binasa natin o sa teksto, idinidiin po at ipinapakita na may isang taong nagtanim ng puno ng igos sa kanyang lupain o sa kanyang ubasan na umaasa sa mga bunga. So, unang punto na mapapansin po natin, no, yung unang punto na mapapansin po natin, naghahabang ng bunga ang may-ari. The master expects fruit. Kahit sino pong magsasaka, kapag yan ay nagtanim, naghahantay po siya ng tamang panahon, kung yan po ay palay, minsan umaabot po ng, depende po sa panahon. Kapag tag-ulan, umaabot ng 110 days. Kapag tag-araw, less than 100 days. Ahami ka na. So yung may-ari, yung master, naghahabang, naghihintay ng bunga. So, nagpaalala sa atin ang isa pang talinhaga. Yung sa Luke chapter 8, verse 5 hanggang 8. Ito po ay yung patungkol sa mga hasik. At ito ay binigyan ng linaw doon sa sumunod na talata mula sa 11 hanggang 15. Kung titingnan niyo po sa inyong mga Biblia, doon po sa Luke chapter 8, verse 5 hanggang 8, ito ay patungkol sa masik. Pamilya po kayo dito, yung mga bining nalaglag, no, kung saan. Kaya binigyan po ng liwanag, binigyan po ng linaw doon sa mga sumusunod na talata, 11 to 15. Ang sinabi po doon, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kung titignan po natin yung unang binhi na nalaglag sa tabi ng daan, ito po yung mga taong nakinig. Dumating ang kalaban, ang diablo, inalis ang salita sa kanyang puso, totally walang naiwan na salita sa kanyang puso. So nakakalungkot na po. Nakinig, dumating ang diablo, lahat ng naitanim, tinangay. Walang natirang salita sa puso niya. Pangalawang makita natin doon, yung mga nalaglag sa batuan. Tinanggap nila yung salita, may kagalakan, excited po sila sa salita ng Panginoon. Ngunit hindi po tumubo, hindi nagkaugat sa kanilang puso. Dahil po sa maraming pagsubok sa buhay, dahil po maraming problema sa buhay, sila ay kumiwalay. Iniwan nila yung salita ng Panginoon. Tinalikuran nila yung salita ng Panginoon. Tapos yung isang binhi na tumuputo sa mga matitinig na damuhan. Tumupo, nakasama po yung damo, yung mga matitinig na halaman, kalaunan, nadaig ng mga alalahanin sa buhay. Nandiyan nga yung salita ng Panginoon, pero nagmi-mix up sa mga kung ano-ano po yung mga bagay na nasa ating paligid na
mas binibigyan po natin ng pansin. Kaya kung titignan po natin yung bunga, maraming nagbunga pero hindi nahinog. Hindi po nahinog yung bunga. Siguro po, pamilyar kayo sa mga kalabasa, sa mga upo, yung bunga. Ano pag yan ay namulaklak, yung mga matatanda, kukuha ng panibagong bulaklak, puputulin, tapos po itataklob doon sa mayroong usbong para daw magtuloy-tuloy. So, para bang yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos at dahil po sa mga alalahanin, para bang maikumpara mo, maihambing mo yung buhay na hindi po lumago at hindi umusbong. Hindi po nabuo yung mga bunga. Hindi po nainog yung mga bunga. At doon po sa panghuli, kung makikita po natin doon, yung naasik sa matabang lupa ay nagbunga ng marami. Bakit po? Ito po ay ang mga nakinig at nag-ingat tapat sa kanilang puso na tinanggap yung salita ng Diyos. At sa dulo o sa makatuwid, ang Panginoon ay naghahabang ng mga bunga natin. Ang Diyos po ay naghahantay na ating mga bunga. The Master expects fruit. Ang titignan po natin, kung titignan natin, ang Panginoon ay hindi naman po nag-require na tayo magkaroon ng condition galing po sa bunga. Simple lang po, nais ng Panginoon. Nais niya ay magkaroon tayo ng bunga. Sabi nga po ito, it's simply the Lord require us to produce what we can produce. Hindi po tayo pinipilit ng Panginoon na mag-produce tayo ng 100, 1,000. Ang nais lang ng Diyos, mag-produce tayo what we can produce. At tandaan po natin, kailangan tayong magbunga. Kailangan tayong magkaroon ng bunga. Yun lang po ang mensahe ng Panginoon. Another consideration, kung titingnan po natin sa Matthew chapter 9, verses 36 hanggang 38, when Jesus looked at the masses, ano po sabi niya? The harvest is plentiful, but the workers are few. Ano po yung makikita natin nun? Jesus saw the salvation of others as fruit to be harvested. Nakita ng Panginoon yung kaligtasan ng tao, ng ating mga pamilya, ng ating mga kamag-anakan, ay isang buhay kailangan po natin i-harvest. Kung natatandaan niyo po yung sa Galatians chapter 5, verses 22 and 23, ano po pinapakita doon? Yung fruit of the Spirit. The Lord already invested His food in our lives as a tool for us to participate in the harvest. Inalagay ng Diyos siya sa puso natin, sa buhay natin, yung fruit of the Spirit, ito ay ating magiging tool, kasangkapan, upang tayo po ay makapag-participate sa anihan. Ano po yun? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung tingnan po natin yung John 15:8, ano po doon?
napaparangalan ng Ama kung tayo'y masaganang namumunga. Kapag tayo'y namumunga, kapag tayo ay nagbubunga ng sagana, ano po? O nagbubunga ng saripon ng talaka, napaparangalan. This is my Father's glory that you bear much fruit. Dalawa pong punto yung sinasabi po ng John chapter 15 verse 8. Ano po? Yung pagpaparangal sa ating Ama, at pangalawang makikita po natin dito, yung showing yourselves to be my disciple. Kapag tayo nagbubunga, ang Diyos ay napaparangal, nasisiyate sa atin. At maliban doon, sinasabi natin sa sarili natin at sinasabi ng Panginoon, tayo ay kanyang disipulo. Kasi mayroon tayong ginagawa, nagbubunga tayo. Kaya sabi niya rito, napaparangalan ang aking Ama kung ako'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging alagad ko. Isa po sa batayan o yung basis no po ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Kristo na nagiging tayo po ay disipulo ng Panginoon at nabibigyan natin ng kasiyahan. Ano po? Ang Panginoon. So, mahalaga po na tayo po ay magbunga sapagkat ito po ang inaasahan. Ito po, naghahabang ang Diyos sa bunga po natin. The masters, ano po? Pangalawang punto na makita po natin, ang Panginoon ay nagtitipid sa atin. Ang Diyos ay nag-aantay sa atin. The Master is patient with us. Look in verse 7. Kung titingnan po natin yung verse 7. 3 taon siyang pumaparoon. Yung may-ari po ng lupa. 3 taon siyang pumaparoon o pumaparito, sabi niya, upang tingnan ang puno ng igos bago siya nagsalita o magdesisyon. Marahil, tinitingnan ko po ano po, ini-imagine ko. Kung ako po yung may-ari ng lupa, may mga panin. So, matyaga po kung pupunta doon every time, para tingnan yung mga kung ano po yung mga yung tayo-tanim po doon. At kung titingnan po natin sa mensahe o sa salita ng Diyos, 3 taon bago siya nagsalita na ipaputol, bago siya nagdesisyon. At ang maganda rito sa mensahe, sa salita ng Diyos, maliban doon, handa pa siya maghintay ng 1 pang taon. Habang ang tagapag-alaga ng ugasan ay nalagyan ng pataba. So di po ba napakatyaga ng Panginoon sa atin? Talagang yung pagtimpi ng Panginoon ay talagang ipinagkakal sa atin. So, kung titingnan po natin, paglipas ng 1 taon at doon na malalaman kung ito ay magpapatuloy sa pagkatanim. O tuluyan ng puputulin at ito na po yung magiging huling pagkakataon. Kasi kung titingnan po natin sa mga salita ng Panginoon, yung pong vineyard keeper, sabi niya,
uhukayin ko po sa palibot at lalagyan ko ng pataba. At kung hindi pa siya mamumunga, after 1 year, at saka siya magdesisyon kung puputulin o kung ipapuputol. So the Lord is patient with us. Ang Panginoon ay matyagang naghihintay sa atin, sa ating mga bunga, sa ating mga paggawa. Ano? So, dalawa po yung pinupunto dito, no? Yung titingnan po natin, yung paghihintay o yung pagtsatsaga ng Panginoon, dalawa po yung makikita natin dito. No? Yung unang makikita natin, yung worry. No? Yung frightening or fear or worrying. No? Yung pangalawa, ito yung pong comforting side of the patience of the Lord. No? So sabi ko nga po, yung Panginoon hindi po naghahanap ng pagkakataon upang tayo po ay pahirapan. Hindi naghahanap ng pagkakataon ng Diyos upang tayo po ay saktan. Hindi tayo inahanapan ng pagkakataon ng Diyos upang tayo po ay pahamak. Kung makikita po natin yan sa 2 Peter chapter 3 verse 9, no po, sabi niyo doon, the Lord is not slow in keeping His promise, and some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Nakita niyo po yung salita ng Panginoon? Ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong pahirapan, ayaw niya tayong saktan. Ano po? Yun po ang kanyang mga pangako sa atin. Sabi niya rito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya o nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tingnan niyo po yung paghahantay ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo po yung kanyang pagtsatsaga sa atin. Aba? Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. No? Kung minsan yung iba, inakala nila na pinabayaan sila ng Panginoon, pero hindi po. Binibigyan po tayo ng pagkakataon, ng oras, sapagkat ang Diyos, wala siyang nais na mapahamak isa man sa atin, kundi ang lahat ay tumalikod sa kasalanan, magsisi. Mga kapatid, napakaganda po ng salita ng Panginoon, ang kanyang pangako. Marahil tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa mga panahong ito, pero tingnan po natin, ang Diyos, ang kanyang pangako. Siya po ay nagtitiis sa atin. Ano pong sabi niya sa 15? Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Opo? 15a. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ng oras, upang tayo magbunga. Upang tayo maligtas, upang tayo gumawa, upang tayo magsalita para sa Panginoon, upang patutuhanan natin ang Panginoon. Lahat po ng yan ay binibigay ng Panginoon para sa atin. Opo, ang Diyos po ay naghihintay siya para sa ating pagkilos. God recognizes fruit bearing is a growth process. Alam ng Panginoon, no, yung pagbubunga ay ano po yan, process. Hindi naman po agad na tayo ay magbunga. He does not expect an immediate 100-fold harvest from the new Christian. Hindi po inaasahan o hindi po naghahanap ang Panginoon ng maraming maliligtas sa mga bagong Kristiyano, sa mga bagong mananampalataya. Kung titingnan po natin yung kanyang salita, He does not want any to perish. Ayaw niyang isa man sa atin ay mapahamak. Kaya siya po ay naghihintay.
He waits patiently. He waits patiently. So, pangatlong punto na makikita po natin, ang sabi po rito, a time is coming when the master's patience is or will run out. Opo? Darating ang oras, maubusan ng pasensya. Kayo po ba, nagkaroon na po ba ng pagkakataon na kayo ay naghintay ng matagal? Diba? Nakakawalan ng pasensya, nakakawalan ng control. Diba? Yung on the way, sabi niya, no? Mayroon akong isang kaibigan, halos ito po, siguro masasabi kong matalik ko pong kaibigan to. Ako? Hindi ko na po sasabihin ng pangalan, pero yung nakakaalam, siguradong kilala nila ito. Ako, baka, kapatid, kung ikaw ay nakikinig, ito'y para sa iyo. Tinawagan ko po siya sa cellphone, sabi ko, pare, saan ka na ba? Alam ko po yung sagot noon. Kahit hindi pa siya sumasagot, sabi niya, on the way. Sige, on the way. Pero habang makausap ko po siya, narinig ko may tunog na pukpok. Sabi ko, ba't may nagpupukpok dyan sa bubungan? Ako? Pero inisip ko na siya na po yun. Mahirap po yung maghintay. Yung inaantay ko po, tagal ko na po doon sa lugar, siya po ay nandun doon sa bubungan. Nagpupukpuk po siya, nagpipik siya ng kanyang mga, kung ano doon sa taas ng kanyang bahay. Kung paano po yung pagtitiis at pagtsatsaga, paghihintay ng ating Panginoon, po, maubos ang kanyang paghihintay, maubos ang kanyang, yung kanyang pag-aantay po ay will run out. Ano pong gagawin niya? Babalik po siya, he will come back to searching for fruit for years. Babalik po siya dun sa halamanan upang maghanap. Kung titingnan po ninyo, siya po ay yung pong vineyard keeper, siya po ay humukay at nilagyan ng pataba. At siya po ay babalik at tingnan kung mayroon na pong bunga. At ito pong vineyard keeper ay hindi na po yan papayagan na another year upang lagyan ng pataba. He will not allow the keeper of the vineyard to extend for another year. Kalaunan, the unfruitful tree will be cut down. Kung tingnan niyo po yung salita ng Panginoon. Gusto niya, nung nagdesisyon siya, ipaputol. Nakiusap yung vineyard keeper, nalagyan ng pataba, baka sakaling magbunga. So ano pong mangyayari? Kapag hindi pa nagbunga, puputulin. Bakit? He does not want it using up the ground. Ayaw niyang masayang yung lupa. Kung pamilyar po kayo sa gardening o sa pagtatanim, ito po yung na-research ko, yung mga vineyard keepers, sometimes po yung fig tree ay itinatanim po doon sa mga corners ng kanilang mga ubasan. Ginagawa po nila ito, yung pagtatanim ng mga fig trees, para hindi po masayang yung mga corners. At least mayroon pong pakinabang. Doon sa mga fig trees na namumunga. Yun po yung kondisyon, yun po yung sitwasyon, yun po yung setup sa paggamit po ng lupa. Doon sa mga fig tree na nakatanim doon sa lupa, na gumagamit ng nutrient ng lupa at nagbubunga, okay yun. Kasi may pakinabang. Tuwing darating po yung vineyard
owner, no po, mayroon po siyang nakukuhang bunga. So wala pong plano na tanggalin yun. No po? Pero dun sa mga, yung condition naman, dun sa mga puno ng igos na nandoon sa lupa, na nakatanim, at hindi nagbubunga, ang sabi po ng binasa natin, upang hindi makasikip. Opo? Di po ba? Para hindi po makasikip, at isa pa, no po, yung lupa na kanyang kinatitirikan ay magamit ng ibang pong pananim. At siyempre, kapag tinanggal yan, ay makakaluwag dun sa lugar. Hindi po mauubusan ng sustansya yung lupa. Ganyan po yung gagawin ng may-ari po ng halaman o yung halamanan kapag hindi po nagbubunga. Mauubusan po yung kanyang oras, yung kanyang pasensya, at puputulin yung puno. Tatanggalin. Opo? Tingnan niyo po yung salita, yung statement po ni Jesus doon sa Matthew chapter 12, verse 30. Opo? I think familiar po kayo rito. If we are not gathering to Jesus, we are scattering abroad. Opo? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. So, if we are not bearing fruit for the Lord, then we are simply using up the ground and leaching nutrients away from the fruit-bearing vines. Kung tayo po ay hindi nagbubunga sa Panginoon, simple lang po. No, ginagamit natin yung lupa, no, inuubos natin yung nutrient na para sa ibang alaman. Kaya nag-decision po yung mayari. So, the good thing, no, our master is patient. Ang Diyos po natin ay talagang nagtsatsaga. Naghihintay po siya sa atin. But He will not allow for this sometimes, but He will not allow it forever. He will allow this for sometimes, but He will not allow it forever. Marahil, kagaya po yung binasa natin 3 years and then na-extend ng another year, naging 4 years, He will allow for sometimes, but He will not allow it forever. Hindi pangmatagalan. So, there will come a time when He will cut down the unfruitful tree, so it will no longer be a bad influence on the rest of His vineyard. Darating po ang panahon, kapag siya'y bumalik at walang bunga, tatanggalin niya po yun para hindi na po aagaw pa ng mga nutrient ng lupa. At hindi na makakasikip. Magiging maluwang yung lugar at papalitan ng ibang halaman. Pang-apat na punto na nais ko pong dalhin sa umagang ito po yung tinutulungan tayo na magbunga. No? The Master will help us bear fruit. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Ang Diyos po ang kasama natin. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo po'y magbunga. Ito po yung consideration, ito po yung pinali, ito po yung final point, no? Na gusto ko pong tingnan natin, gusto ko pong makita ninyo sa mensahe ito, no po, yung biyaya ng Panginoon. Hindi lang po yung Diyos natin, yung master patient with us, no po,
Hindi lang yung Diyos natin na tinutulungan tayong magbunga. Opo? At hindi lang po yung vineyard keeper, no, na siya po yung nagukay sa palibot natin, nagbigay ng pataba upang lumaki. Opo, kung titingnan po natin doon sa pangalawang Pedro, opo, 2 Peter chapter 1 verse 2 and 3, ano po sabi doon? God has helped us by providing all that we need for life. Opo, ang Diyos po ang tumutulong sa atin upang ibigay lahat ng ating mga pangangailangan. Madalas po ang nagiging problema natin, hindi ako marunong sa salita ng Panginoon. Hindi ako marunong mag-share, hindi ako marunong mag-ganito. Nahihiya ako. Opo. Nasabi po ng Panginoon, opo, ginagaradya po tayo that God has helped us by providing all that we need for life. Opo. Ibinibigay po ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan upang mabigyan po natin ng parangalang Diyos. Karagdagan po, ang Diyos has provide our relationship with one another to help us. No? Karagdagan po, ang Diyos po, as a whole, no? As a Christian, bilang tayo, agape po, yung mga magkakapatid sa kaya po, nandun tayo, para madama po natin yung pag-ibig ng Panginoon, madama po natin ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Yun po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Yan po ang nagbibigay sa atin ng pananaw upang tayo po'y magbunga. Opo, napapansin po ninyo kapag yung kapatid, opo, nanalangin, nag-share, opo, nag-deliver ng message ng Panginoon, nai-inspire tayo. Kapag yung kapatid natin nagpatotoo sa harap ng pulpito, sa harap ng mga kapatiran, nai-inspire tayo. Para bagang gusto natin, ang Diyos kayang gawin sa akin yan. Nai-inspire tayo sa kanilang patotoo. Ganun po yung ginagawa ng Panginoon. Tinutulungan po tayo. Hindi po tayo iniiwan. No po? Kaya sabi nga po, yung pang-apat na punto natin, tinutulungan tayo na magbuha. The Master will help us bear fruit. Tandaan po ninyo, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. No po? Sabi ko nga po, yung relation natin sa bawat isa sa atin, yun pa lang. No? Nagpapakita ng Panginoon, nagpapakita na yung Panginoon sa atin na tinutulungan tayo. Bakit? Kasi nai-encourage tayo sa puso, sa isip ng ating mga kapatid. Diba ba? Kapag mayroon pong nagpatotoo kung paano tinulungan siya ng Panginoon, kung paano na-reach out niya yung ganitong tao, di ba nai-inspire tayo? Yun po yung pagtulong ng Panginoon sa atin. Diba? At kung titingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 12 verse 18, po, God has placed the members of His body where He wants them. No po, nilagay yung iba't ibang bahagi ng katawan ni Kristo sapagkat siya ang ulo, di po ba? Ang sabi po niyo doon, nilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban upang tayo ay magbunga. For us to bear fruit. Kung tayo ay nilagay ng Diyos sa isang bahagi upang tayo ay magbunga. Kung saan man tayo nilagay ng Panginoon sa iglesia, marahil ikaw ay tinawag ng Panginoon upang mag-lead sa men's, ikaw ay tinawag ng Panginoon upang mag-lead sa music, sa program, sa youth, sa YWM, WM, or sa Sunday School, no, upang magbunga. Nilalagay po tayo ng Panginoon sa kanya-kanyang lalagyan, sa kanya-kanyang sa disenyo ng Panginoon upang tayo po ay magbunga. Po? Ito po ay pinapaliwanag po ng Hebrew chapter 10 verse 24. No po? Ito po yung nagbibigay sa atin ng damdamin, no po? Kung paano po
iyong pag-ibig, ano po, iyong magagandang gawa. Ginigising po yung ating damdamin ng bawat isa. Ano po, sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ano po? Kaya kapag nakita po natin yung mga kapatid natin, nakita po natin yung ano po, yung mga kasama po natin sa church, no? Yung ating damdamin po nabubuhay. Nagkakaroon po tayo ng magandang damdamin, na nararamdaman po natin yung pagmamahal, ano po, yung mabubuting gawa, lumalabas sa kapwa. Ano po, tinutulungan po tayo ng Panginoon upang gawin po natin yung mga bagay na yun. Tinutulungan po tayo ng Panginoon upang tayo po ay lumago. Tinutulungan po tayo ng Panginoon upang tayo po ay magbunga. Ano po? So ito po yung napakaganda sa ating Panginoon. Ano po? Na hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Ito po yung pinakamaganda sa ating Diyos. No, ito po yung amazing kung paano po ang Diyos na hindi po niya tayo iniiwang mag-isa. Ano po? Hindi po natin mararamdaman na tayo ay iniwan ng Panginoon. Hindi po natin mararamdaman na wala na tayong pag-asa na magbuwa. Ano po? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, lean on God's help and bear fruit to His glory. Matuto po tayong lumapit, matuto po tayong makiusap, matuto po tayong magpakumbaba sa Panginoon. Tingnan po natin at tayo po ay mag-ask, no? Kausapin po natin ang Panginoon na humingi po tayo ng tulong sa Kanya upang tayo po ay magbunga para sa Kanyang kapurihan. Ano pong sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13? We can do all things through Him who strengthens us. Okay? So, yun palang salita ng Panginoon na yun. Hindi po ba kayo mabibless? Hindi po ba tayo pinagpala? Okay? Sabi ng Panginoon, magagawa ninyo lahat ng bagay sa magitan niya na nagbibigay ng lakas sa atin. Wala po tayong makitang salitang kagaya ng salita ng Panginoon. Opo. Kahit po kung sino pa man dito sa mundo, marami pong mga salita na nag-fail. Opo. Kahit po yung mga matataas nating mga opisyal sa iba't ibang bansa, kung minsan yung kanilang salita nag-fail po. Pero sa salita ng Panginoon, kailangan po hindi mag-fail. O hindi po yan mababaliwala. Mangyayari at mangyayari. So, bago po tayo magtapos, ito po yung sa pagtatapos ng mensahe ng Diyos. Nais ko pong alalahanin natin, ang Diyos po ang siyang uusga sa atin. At ang kanyang pagtsatsaga, ano po, sabi nga po rito, and His patience will run out at some time. Kagaya po ng binasa natin, 3 years plus 1 year, no? Tsaka siya magpapaputol ng puno. Ang sabi nga po rito, ganun pa man, huwag yun ang ating tingnan. Bagamat, huwag po natin tingnan yung na maubusan ng panahon upang tayo ay antayin. Huwag po natin tingnan yun. Ang nais ko pong tingnan natin ay ang kanyang biyaya. Po, sapagkat tayo po ay nabubuhay sa kanyang biyaya. Yung kanyang biyaya. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus at ang kanyang espiritu kasama ang kanyang salita. Totoo po.
yung salita ng Panginoon, di ba? Yung mensahe niya. 3 years, tapos nag-extend ng 1 year. Pero wag po natin tingnan yun. Ang tingnan po natin yung grasya ng Panginoon, yung kanyang biyaya. No, sa magitan po ng kanyang anak na si Jesucristo, kasama po ng Banal na Espiritu. Yung biyaya niyo, yun po yung magliligtas sa atin. Talagang hahantay po tayo ng Panginoon. Naghihintay po ang Panginoon. Humingi po tayo ng tulong sa Kanya at tayo po kanyang tulungan upang magbunga. Humingi po tayo ng tulong. Sa tulong ng Diyos, tayo ay lalago at magbubunga. Kung hindi man tayo nagbunga noong, kung hindi man tayo nagbunga noon, at ngayon, sa tulong ng Diyos, ay magbubunga tayo ng marami. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Marahil ikaw po ay matagal ng Kristiyano, matagal ng sumasampalataya sa Panginoon, pero hanggang ngayon, naiisip mo, hindi pa ako nagbunga. Ang Panginoon, nag-aantay lang po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, tayo po ay lalago at tayo ay magbubunga sa biyaya ng Panginoon. Umasa po tayo sa Kanya at tayo ay lalago at magbubunga. Siya po ang ating pag-asa. So yun lamang po ang salita ng Panginoon sa umaga ito. Nawa tayo pong lahat ay pinagpala sa Kanyang mga salita. At kung mayroon po kayong nais ipanalangin, marahil sa inyo po mga pamilya ay mayroon pong may karamdaman. Hindi man po itong COVID-19, marahil sila po ay inubo, marahil sila po ay lagnat, o kung ano man po yung kanilang mga karamdaman, isama po natin sila sa panalangin. Sa lahat po ng mga kapatid na mayroon po mga pangangailangan, isama rin po natin yan sa panalangin. So tayo pong lahat ay mananalangin. Iukod po natin yung ating mga ulo, ipikit po natin ang ating mga mata. At bago po tapusin sa magitan po ng panalangin, sa mga nakikinig po na hindi pa po tiyak na sila po ay ligtas o hindi, nais ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito na ang Diyos po ay naghihintay sa iyo. Kapatid, kung nais mo magkaroon ng katiyakan sa iyong kaligtasan, ang sabi ng Panginoon, hindi po nating alam kung hanggang kailan tayo rito. Marahil mamaya, bukas o sa susunod na linggo, ay kukunin na ng Diyos ang iyong buhay. At kung hindi ka pa nakakatiyak na ikaw ay ligtas sa Panginoon, ito ang oras na nais kong sabihin sa iyo, kapatid, na tanggapin mo ang Panginoon sa simpleng paraan. Una po, i-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. Ako? Tanggapin natin na tayo ay makasalanan. Tanggapin natin sa buhay po natin na tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ako? Tanggapin po natin. Tapos, tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay natin. At magkakaroon po tayo ng katiyakan sa buhay natin. So kapatid, kung sino ka man sa oras na ito, nais kitang ipanalangin sa maikling panalangin. Samahan mo ako sa maikling panalangin. Amang Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito. Kinikilala ko po na ako ay isang tao makasalanan. At sa oras na ito, pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan. Inihingi ko po ang iyong kapatawaran. At mula ngayon, tinatanggap na kita bilang Diyos at tagapagligtas. Tanggapin mo po ako bilang iyong anak. At mula ngayon, ikaw na ang aking Diyos na paglilingkuran. Wala nang iba. At sa iyong tulong, ang aking buhay ay magiging bago na. Kaya Lord, maraming pong salamat. Tinatanggap kita bilang Diyos ko at tagapagligtas ng aking buhay.
isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga tao na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Patuloy ka pong magpakilala sa kanila, Panginoon, at upang sila po'y makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano bilang iyong mga anak. At ganoon din, O Diyos, marami pong salamat sa oras na ito sa lahat po ng mga kapatiran na nakatutok sa kanilang mga gadget, sa kanilang mga pamamahay. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa kanila. Sino man sa kanila ang mayroong karamdaman, we pray in the name of Jesus, tanggapin po nila yung kanilang kagalingan. Anumang klaseng karamdaman yan, anumang klase at uri ng karamdaman sa katawan, sa pangalan ni Jesus, karamdaman, inuutusan kita na umalis ka sa katawan ng anak ng Diyos. Hindi mo yan pag-aari ng Diyos yan. Lord, marami pong salamat, maging sa mga kapatid na mayroon pong mga pangangailangan. Lord, alam ko po, Panginoon, lahat ng bagay ay sa iyo. Kaya alam po namin, hindi niyo po kami pababayaan. Patuloy niyo pong ipagkaloob, tugunin ang bawat pangangailangan ng mga kapatid. Lalo na po sa mga panahon ito. Marami pong salamat, O Diyos. At sa mga lahat po ng mga kapatiran na nasa kanilang mga pamamahay, pagpalain niyo po sila. At sa buong maghapon, Panginoon, sa aming paggawa, tulungan niyo po kami. Sa buong isang linggo na aming pong haharapin, samahan mo po kami. Nawa, Panginoon, kami ay magtagumpay muli. Ang aming pamahalaan, ang aming gobyerno, sa ginagawa po niyang akbang ay dinadalangin po namin na maging matagumpay. Malampasan po namin ang pandemic na ito. Lord, we pray also our scientists, ang aming mga inventors, sa pagtuklas po ng gamot. Lord, bigyan mo po sila ng knowledge and wisdom upang patuloy po nilang makita at mahanap ang lunas sa sakit na ito. And we believe, Lord, na ito po'y gagawin nyo para po sa bawat tao. Hindi lang po sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. At Lord, sa panguli, nais ko pong itaas ka namin, purihin ka namin sa buhay po namin. Purihin po natin ang Panginoon. Sige po, kahit konting pananalita lamang sa pagtutong ito, nais kong purihin mo ang Diyos. Nais kong pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Sapagkat ang Diyos ay hindi po nagpabaya sa buhay po natin, kagaya po ng sinabi ng Panginoon. So po, ang ating Diyos ay matyagang nag-aantay sa bunga natin. Tinutulungan tayo ng Panginoon ng bunga. At kahit sinasabi ng salita na nagbigay pa ng isang taon na palugit, pero sa biyaya ng Panginoon, so po, matyaga pa rin siyang mag-aantay sa atin. Kaya, umasa tayo sa Panginoon, lalo na po sa pangapanahon ito. Maraming salamat po, Diyos. Lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, ay amin pong ibinabalik sa iyo. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. At sa lahat po ng mga sumunod sa panalangin po ng pagtanggap, kapatid, kung sino ka man, kung ito ay taus-pusong binanggit mo sa harapan ng Panginoon, ang Diyos po ay nire-recognize niya yun. Kinikilala po ng Panginoon. So po, huwag kang mag-alala, kapatid, ang iyong pangalan ay nasa aklat na ng buhay. Ang gagawin mo na lang, kung hindi ka man makarating po sa Agape Assemblies of God sa Kamatsili, maghanap ka ng mga iglesia na malapit sa iyo upang makapagpatuloy ka na makinig at matuto sa salita ng Panginoon. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Good morning.
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ating pong purihin ang ating Panginoon sa isang napakagandang umagang binigay niya sa bawat isa sa atin. Marapat lamang po na siya'y ating papurihan sa umagang ito. Glory! You are here as we lift you up. You are riding on our praises. Be enthroned over everything. Come on, church, we sing, arise my soul. Arise my soul. Remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who lives. Now Jesus lives in